Napalitan ng dating sigla at saya sa bahay namin ng kalungkutan. Hindi ko akalaing mangyayari ang hindi namin inaasahan. Madalas sa balita ng telebisyon lang namin ito napapanood, ngunit ito ang pinakaunang beses sa buong buhay namin makaranas ng ganitong sitwasyon. Masakit man mawala ng isang miyembro sa isang pamilya, subalit kailangan itong tanggapin. Nangyari ito sa akin taon pa lang ang nakalipas. Nasa Maynila ako namang sandaling yun para magtrabaho. Malimit lang akong umuwi sa aming lugar kada Disyembre, subalit nang dahil sa pandemya ay nagsara ang tindahan ng amo ko, kaya napilitan na lang akong umuwi sa aking probinsya nang hindi inaasahan. Malayo kami sa bayan, puro bundok ang makikita. Pinalibutan sa kahoy at gubat yung lugar namin, kaya nakakapagpanibago lalo't nagsumapit ang taglamig. Inamin ko na masaya ang buhay bilang Manilenyo. Bawat pinagpaguran mo ay may katumbas sa bawat halaga ng iyong oras. Pero wala na mas masaya pa kapag andito ka sa probinsya. Isang Sabado ng gabi ay pumunta sila sa bahay ng aking tiyahin sa bayan para dumalo sa kunting salo-salo sa kaarawan niya. Nagpaiwan ako dahil ayaw ni inay na walang tao rito sa aming bahay. Nung una gusto kong sumama pero kalaunan ay nakumbinsi ako ni inay. Ayaw kasi niya na walang magbabantay sa bahay namin, kung kaya hindi na lang ako na pumilit. Bilin pa nito, huwag magbukas ng pinto ng basta-basta, lalo na kapag hindi namin kakilala. Bilang isang magulang ay sinisiguro niya sinusunod namin ang bawat utos nito, at para na rin sa aming seguridad ay kailangan namin sundin. Medyo dumarami na kasi ang mga loko sa panahon ngayon, kaya mas mabuti nang maging maingat at alisto. Madaling araw pa daw silang uuwi, kaya mas mainam daw na matulog na lang ako ng maaga at wag na silang antayin pa. Medyo takot akong matulog mag-isa sa kwarto, lalo na pag wala akong katabi. May mga kapitbahay naman kami, pero tig-1 kilometro naman ang agwat sa layo nito. Pagkatapos kong mag-yosi ay bumaba ako para uminom ng tubig at makapaghilamos. Medyo natutuyo kasi ang balat ng mukha ko at lalamunan dahil sa lamig. Ilang saglit pa ay nakumbinsi akong lumabas sa aming bahay para magsilab ng kahoy, pero nagdalawang isip ako dahil lubhang lumalim na ang gabi. Hindi magandang ideya lalo na kung ganitong oras mag-isa ka lang sa labas. Kabilin-bilinan din ng magulang ko na huwag tumambay sa labas ng bahay at hanggat maaari, dubli suriin ang mga padlak nito sa pintuan bago matulog. Ilang minuto pang lumipas ay may narinig akong yapak ng tao mula sa labas. Hindi ko ito pinapansin dahil hindi rin naman tumatahol ang alaga naming aso na nagbabantay sa labas. Matapos akong uminom at paghilamos ay umakyat na ako sa itaas. At pagdating ko ay naramdaman ko ang sulyap ng lamig sa sahig namin mula sa sala. Bukas ang 2 bintana, kung kaya pinasok ito ng ginaw. Napaisip ako na gusto kong magluto ng mainit na sabaw. Ngunit dahil sa tinatamad akong bumaba ulit, ay nagsindi na ako ng sigarilyo para pantawid ginaw. Dahil sa lumalim na ang gabi at nagsimula na mag-ambon sa buong paligid, isinara ko ang mga ito at pagkatapos ay umupo sa sopa at nanood ng palabas. Pero ilang saglit pa ay biglang kumahol ang aso namin sa labas na parang may hinahabol at hindi mapakali ito. Alam kong matalas ang pangamoy at paningin ng aso, kaya dali-dali ko itong tinignan dahil baka sila inay na ang dumating, pero wala akong naaninagang tao sa direksyon ng kanyang tinahulan. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin ang gusto niyang ipahiwatig. Mabait ang aso namin kapag tulog. Makikita mong napakaamo nito habang nakahiga sa lapag. Pero kapag tumahol naman ito ay abot lagpas tenga ang inyong pagpasensya, lalo na kung pumatungal pa ang ito. Hindi ko napansin ang oras dahil naali ako sa aking pinanood na pelikula. Madaling araw na pero hindi pa din ako dinalaw ng antok. Maya-maya pa ay may kumatok sa aming pintuan na siyang itinatuwa ko. Dali-dali akong bumaba para buksan ito, subalit pagkadating ko sa baba ay nasupresa na lang ako.
Bigla kasi itong tumigil na parang walang katao-tao sa labas. Malaki ang hinala ko na sila inay ang dumating, pero sa puntong iyon ay kumaripas akong umakyat sa taas. Naalala ko kasi ang bilin sa akin ni inay na huwag magbukas ng basta-basta, lalo na kung hindi makilanlan. Nagpatuloy ako sa aking pinanood hanggang sa nakatatlong pelikula ako at dinalaw na ako sa aking antok. Kaya naghanda na ako para matulog at saktong pagpatay ko ng ilaw ay biglang may narinig ulit akong kumakatok sa aming pintuan na tila pinipilit itong buksan para makapasok. Matagal akong napaisip sa aking sarili ng tahimik dahil kung sila inay ito siguradong pupunta sila sa harap ng balkonahe at sasambitin ang pangalan ko. Laking pagtataka ko dahil hindi ko mahol ang aso namin. Kahit malayo ay matalas sa pangamoy nito at agresibo sa lahat ng tao na kahit sina inay ay kaya nitong kahulin. Tinignan ko iyon ngunit hindi man lang gumising sa kanyang pagkatulog, kaya tinawag ko ito ng tinawag para pukawin. Sumagi sa isip ko na ang pagdududa na sana ay mali ang lahat ng aking akusasyon. Madilim ang lugar at tinutulugan niya. Ang nakakapangilabot pa ay hindi man lang pumunta sa harap ng balkon ang nangangatok para mapakilandan ang sarili. Hindi ako bumaba para buksan ang pintuan sapagkat gusto ko tignan ng malapitan ang bantay naming aso kung anong kalagayan nito. Napabuntong hininga na lang ako dahil malakas ang kutob ko na parang may mali. Sino bang may mag-akalang may bisita ka sa ganitong oras, lalo na't madaling araw pa? Nung nasa bintana na ako malapit sa pinangyarihan ay nagmasid muna ako sa paligid. Wala naman akong nakitaang kaduda-duda sa aming bakuran. At saktong naliwanagan ng buwan ang animoy madilim ng parke sa tinutulugan nito. Nabigla ako sa aking nakita dahil nakahandusay pa sa lupa na parang nanigas na sa lamig ang katawan nito. Nakalabas din ang dila na may kasama pa pabula sa kanyang bibig. Laking gulat ko sa pangyayari. Hindi ko inaasahan na mangyayari sa aming pamilya ito, lalo na buhay ang nalaga sa amin. Nakalimutang suriin ng kapatid ko ang pintuan sa buong bahay na siyang itinugol sana ni inay, kung kaya napasok ng masamang loob ang bahay namin. Labing-dalawang saksak ang natamo sa aking kapatid na siyang ikinamatay nito. Wala naman siyang kaalitan o kaaway sa aming lugar sapagkat iisa lang ang nakikita ang gulo ng pulisya. Nabiktima kami ng isang mudos na tinatawag nilang tuk-tuk gang. Kapag nakapasok ito sa bahay mo ay gagawa ng eksena tulad na lang ng pangangatok, at kapag nahulog ka sa kanilang patibong ay aatakihin ka na lang patalikod. Ang sabi-sabi din ng kapitbahay namin ay isang miyembro ng kulto daw ang pumaslang sa kapatid ko. Kung kaya napaisip ako na hindi rin malayo sa katotohanan lalo't wala ni isang gamit ang nawala sa aming bahay. Base sa otopsiya ng pulisya ay neogen-rodenticide o mas kilalang panlason sa daga ang sani ang ikinamatay ng aso namin. Kaya ganon-ganon na lang ang pagplanong pagpatay ng mga salarin. Taon na nakalipas pero hindi pa din tukoy ang salarin na gumawa nito. Pagkos ipinagdasal ko na lang na sana mahuli agad sa lalong madaling panahon para hindi na makapinsala pa ng iba.